Thank you everyone. Thank you sa Tiny Bar for having us. Palakpakan naman natin yung mga naunang comedian. Ayos talaga yung Tuesday nights, no? Para siyang test lab para sa mga jokes. Tsaka bagong routine sa ngangas yung ginawa ni Zero kanina. Yeah. Kat, good job guys. Good job, Kat. And in the spirit of innovation, ako rin may mga bagong susubukan. So mag-i-impressions ako. Shit, napakabago. So, ito ang impression ko ni Bruno Mars na umu-order sa Jollibee. Miss, saka Chicken Joy, apate. Tapos yung cashier, aha. Ito yung impression ko ng taong nagpunta ng CR na walang dalang cellphone. Tama, ayos yun. Ito is impression ko ng tao na nag-CR na may dalang cellphone. Putang ina! Talaga, hindi kayo ganun katagal mag-cellphone sa CR? Panginoon ko sinungaling. Gawin na pala. Actually, yung isang version, pinapalo ko yung hita kasi masakit na yung hita. Sabi ko nga, test love to, no? Speaking of test and love, tinetest ko kung love talaga ako ng magulang ko eh. Ever since, no? Kasi pag panganay ka, ikaw may panganay ba dito? Sir, hindi ko kuya ka daw? Yes. Panganay ka ba? No. No, okay. Huwag ka na. Ayan, may mga panganay dito. Yes, yun, mga panganay. Tapos meron ba kayong kapatid or middle child na kapatid? Yes. Ilang beses yun na narinig sa kanila na, tangina, di naman kami pinapansin mga middle child eh. Or narinig yun na sa kanila, tangina, may middle child syndrome kasi ako eh. Fuck them! Kasi meron tayong eldest child syndrome. Tayo yung binibigyan ng pressure ng walang rason. Example na lang sabi ng tatay ko, na kailangan magaling ka mag-basketball ha. Lalaki ka, kailangan magaling ka mag-dunk. Sabi, tayo saan tayo kukuha ng height? Sabi, tangina tatalon ka dahil papayuin kita. Anyway, ayusin natin yun. Practice. Sige na. Lahat naman nag-notebook eh, mag-notebook din ako. Yeah, man. Versikulo 7. Ayos mo. Sorry Lord. Pero sabi ko nga na tinetest ko lagi kung mahal ako ng nanay tatay ko. Kasi kahit anong balita, umiikot na kasalanan ko. For example, nakakita silang balita, 15-year-old kid in Canada helps find the cure to cancer. Sabi niya, Ram, kita mo to, itong teenager na to, nakahanap ng cure sa cancer. Ikaw, ano ginawa mo? Wala, kaka-ML mo kasi. Tamad. Tangina. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ng parents niya. Actually, compare yung parents ko sa akin, naisip ko, paano kung compare ko? Diba? Sabi niya, ikaw, ML ka kasi ng ML, tamad, wala nangyayari sa buhay mo. Bakit ikaw? Ano ginawa mo? Talak ka ng talak, kaya hindi ka paborito ni Lolo, di ba? Kaya yung pamana mo, bahay lang, kay Tito, mansyon. Oo. Sabi ko nga, wala akong pera para sa therapist. So, ganito lang tayo, guys. May tanong ako eh, no? Sabi ko, bakit palaging yung valedictorian yung binibigyan ng chance mag-speech pag graduation? Eh di ba yung graduation speech supposed to celebrate yung college life? Eh yung tarantadong yun, in-speedrun yung course. Di ba? Dapat na nag-i-speech yung mga 10 years na sa college, 12 years na sa college. Loyalty award. Diba yung mga may loyalty award? Tangina guys. Tatawagin ako, welcome to the stage, our graduation speech, Tito Ram! Hindi na kuya, Tito na, sobrang tanaw. Tangina guys, naalala ko nung tatlo lang yung gate nito, college lang tayo dati, university na. Galing-galing. Tangina yung kapos. Pero actually nakita ko yun eh, kasi sinusubukan ng dati kong high school maging from Colegio de San Juan de Letran to Universidad de San Juan de Letran. Kaso ang Jologs pa nga. High school. Ikaw ba? Yes, sakto lang. Yung sa mga high schoolers. Jologs High School ng Letran. Anyway. Napansin nyo ba, wala nang commercial ang Zesto? Yeah! Pero may Zesto pa rin, di ba? Yeah! Ang galing ng Zesto. Talo pa nila Coke. Yung Coke kasi nagko-commercial pa eh.
Ko-commercial para sa Pasko, ko-commercial para maalala mo na kailangan mo maging masaya. Ang Zesto, wala. Ang Zesto, alam na ng tao. Pre-program na. Pambaon sa school o panghanda sa burol. Yun lang. Galing talaga ng Zesto. Diba? Tapos, sorry, speaking of, no, so, kabataan, kamatayan, let's go back to mga bata, no. May naka-attend na ba dito ng gender reveal party? Wala pa. Actually, kalokohan yun. With the way things are going right now, dapat yung gender reveal, parang baptism at saka confirmation. Yung ano, wala mo ng gender reveal pag bata, or ang pinaka-gender reveal, sex reveal lang. Alam, ito po yung genitals niya. May burat siya. Diba? Pero, pag 16 na siya, tsaka niya sasabihin, actually, transitioning na ako. Kasi transitioning na ako. Kasi transitioning na siya. Tayo na hinintay niya yun. Ako yung last comedian, ganito yung mga jokes. Then, actually, pinaghandaan ko talaga to, kaya nga ang dami kong notes eh. Dati sabi ko, ang problema sa Lazada, yung mga review nila, walang kinalaman sa item. Kasi usually ang review sa Lazada, ang bait nung rider, napakaganda nung packaging. Ngayon, kakuntsaba na nila, pag tinignan mo yung review, great product, I went to the African Zoo, it is amazing. Essentially, laging walang kwenta ang review sa Lazada. Kaya nung bumili ako ng heart rate monitor, pag turn on ko, instead of makarinig ako ng vibrating sound para lumaki yung ano, para i-check yung heart rate ko, naririnig ko the Bluetooth device is already connected. Tangina, nasa TV yung heart rate ko, ang weird. Anyway, no, sino dito yung nakarinig na ng mga, ba't ka bumibili sa ukay? Di ba di ka ba natatakot na multuhin ka ng may-ari, no? Diba? Parang di ako naniniwala doon. Ay, wait lang daw, kasi Go. Ang maganda to. Ay, maganda no? Minakite niya naman yan, no? Pero totoo, medyo weird yung paniniwala na yun. Kasi nakabili na ako ng kung ano-anong damit. Diba? Nakabili na ako ng Uniqlo sa ukay. Hindi ko naman naisip na mag-Starbucks everyday. Bumili na ako ng H&M na ukay, di naman ako naging tambay sa poblasyon. Bumili na ako ng bench na ukay, hindi ko naisip magpuntang Paris Point. Ganyan naman, di ba? Sobrang weird, di ko talaga nung sana napulot yun. Pero tawag dito, ano nakalagay dyan? If I may talk a little bit about politics, no? May isang beses yung kaibigan ko sabi sa akin, tangin na pre, si Manny Villar ang pangit ng asawa. Sana maganda yung kabit niya. Sabi niya sa akin, pinanindigan niya no? Hindi man siya naligo sa dagat ng basura, nag-asawa siya ng taong basura. Sabi ko, tangin na mo, gago ka. Si Manny Villar, magaling na tao yan. Si Ricky, tonto. No? Ano yung magaling kay Manny Villar? Hindi siya nagpalason sa sarili niyang kagwapuhan. Kasi sabihin niya natin, kurakot man o hindi, may itsura kahit paano si Manny Villar. Pero ang sakit ng lahat ng pogi, pinipili maganda. Hindi lahat ng maganda mayaman. Si Cynthia Villar mayaman. Pinili ni Manny Villar ang prinsipyo niya na magkapera. Kaya ang asawa niya si Cynthia Villar, mayaman daw yun eh. Diba? So tama, go lang Manny Villar, go get that bread. At kung may kabit ka man, sana lahat sila maganda. Tapos nakita niyo yung recent live stream ni Inday Sara. Diba? Pinipilit niya pa rin maging relatable. Tangin na Vice President ka, may confidential funds ka, nag-live stream ka sa dorm. Mukha siyang nag-live stream after niya manligaw ng call center agent. Diba? Sinasabi ko lang mukhang tibu si Inday Sara, pero feeling ko talaga tibu siya. Kasi yung ka-holding hands niya na assistant niya, nung kinukuha, wag mo ako ngayon, wag mo ako ngayon. Tayo na bihira na nga lang magka-girls love representation sa Pilipinas, ganun pa. Malas naman ng lesbians, no? Tapos narinig niyo na yung commercial ng ano ang sikreto ng mga gwapo? Ano? Diba? Master. Yes, you know, master, diba? Sikreto ng mga gwapo. Alam niyo sikreto ng mga gwapo ngayon? Gusto lang nila ng safe space. Para maintindihan sila, marinig sila. Putang ina! Pressure kasi sila. People kay gwapo. Ay, hindi, no. Hindi ko kaya. Oo.
Yan, lumalabas ang kadumihan ng feminism. Bawal maghanap ng safe space ang mga lalaki. Hindi kami makarelate. Hindi kami makarelate. Sorry, Tangina nila. Kawawa naman kaming mga lalaki. Porke gwapo at macho. Sabi ko na controversial tayo. Sige, baguhin natin. Alam mo si... Sige, controversial. May isa pang version tayo. Di ba ang sikreto ng mga gwapo, master? Meron tayo, masturbate. Ginagawa ng mga gwapo at ng mga pangit. O, di ba? Inclusive na? Eh, butang ng comment. Bagay. Okay lang, okay lang. May ano. Safe space. Safe space to. Safe space, safe space. Safe space. Mga gantong kagaguhang jokes, so ituloy ko na lang rin yung train. Anong pinagkaiba ng lalaki at babae na barel? Barel. Ang babaeng barel, ang lalaking barel, pinuputok. Ang babaeng barel, pinapaputok. Thinker. Hindi. Babae ang pinuputukan. Unfortunately. Unfortunately, pinuputukan sila eh. Wordplay. Eh lang. So ano, tangit basta. Bigyan nyo ako, meron na lang tayong mga 5-10 minutes. Kaya-kaya natin to. Ulit! Tayo na naisip ko magsulat sa notebook ng golden. Nababasa nyo ba yung gold? Ang kagaguhan lang eh. So anyway, shit, so sa Makati kasi, tinatawag tong business district. And totoo naman, hanggang sa Pulube, business-minded. Kasi sa Manila, ang mga Pulube, pagsapit ng alas 9, alas 10, natutulog na, makikita mo sa Malate Church yung pamilya, nakalatay na yung hihiga nilang cardboard. Tsaka mga Pulube sa Makati, may hawak na AFAM, nagdidil ng drugs. Gusto ko actually dito, medyo nahahawaan na rin yung Quezon City. Pag umuwi ako from here, yung Mercury Drug dyan sa may kanto, meron din, naghahanap ng AFAM. Gusto ko yan, business district din ng Quezon City. Nakita niyo yan, no? Nakita. Maraming business center dyan, Heartbeat, Kremlin. Heartbeat? Bukas pa ba Heartbeat? Nakikita ko lang eh. Meron ba? Alam na. So anyway, nagtataka ako, no? At ito actually, ugaling Pinoy ito. Bakit napakahirap sagutin ng tanong na saan tayo kakain? Di ba? Sa girlfriend. May sagot kahit saan, tama. Kaso ang daming rules. Gusto mo mag-Japanese? Kumain na ako niyan kanina eh. Gusto mo ng Chinese food? Hindi ko type ngayon. Ang daming rules, hindi ko rin alam eh. Anyway, experiment lang yan, try natin. So, naisip ko lang na yung mga smartphone, kahit every year nilang binebenta, mukha namang may nagbabago, may innovation, di ba? Parang exciting every year pag may smartphone. Bakit yung mga santo hindi ginaganon? Di ba big deal dapat yung mga santo? Oh, may bago na naman tayong lodi na kailangan tularan. Di ba? Bakit hindi ganon? Ganyan na. Saint Michael Olson, 15 miracles. 360 days speaking with God. Diba? Tangina. 25,000 ligtas points. Ito po ang ating 2025 Saint class, Saint Ricky Palaypay. 15 demons exercise. Diba? Ba't walang ganon? Parang, nung bata kasi ako, Catholic school, parang exciting yung mga saints, di ba? Si Saint Bede, nagbuo ng plato, di ba? Si Jesus, naggumawa ng miracle. Tangin na ngayon, may bagong santo, bata, hindi ko alam ano ba to. Basta as in, may batang, yung picture niya naka-polo shirt na nakaangat. Mukha siyang douchebag. Pero gagawin siyang santo. Gumawa ng website. Gumawa ng website, asawa.com.
para sa mga, actually, no, stupid college idea lang. Gusto sana namin gumawa ng dating service ng mga 2010. Ang pangalan niya, asawa.com. Para sa mga kababayan nating nais umangat sa buhay. Kaso for some reason, nakuha na siya ng some European country. Pero anyway, iba yung purpose na. Sige. I'll close with what I know are my good material para naman magawa tayong lahat, no? So, one time I was walking around Ayala, nakakita ako ng firefighters in camouflage. Sinong gagot kalahati nag-isip nun? As if naghahanap yung apoy. As if kailangan nila magtago sa apoy. Di ba, putang ina, nasusunog na kunyari yung building, tapos yung apoy, putang ina, susunugin ko na to. Tapos yung mga firefighters, andito na kami, putang ina, nakakamuflage kayo. Di ba? Tapos ba't ang hipokrito ng mga Pinoy pag may planado at hindi planadong bagay? For example, ako, mataba ako. Kung planado yung pagpayat ko, they're gonna go like, bro, I really like your fitness journey. What are you doing? Is that keto? Is that keto? Pero pag hindi ko pinagplanuhan at bigla akong pumayat, tangina mo lang nagsasabuhan, no? Diba? Even sa pagpupuntes, pagplanado, my God, Sherry, you look so nice. You're really blooming. Motherhood is such a good color on you. Pero pag hindi planado, sino yung tatay niyan? Yung kabit mo o yung kabit ng kabit mo? Diba? Sobra. Bisexual yung kabit niya, so ayan, so so some time ago tinanong ako ng teacher ko sa akin, this was pa 10 years ago, hindi pa ako comedian or wala pa akong idea ano yung sasagot. Sabi niya sa akin, iho, tamad ka ba? Kasi hanggang ngayon, nakahunt pa rin ako nung question na yun. Pero na-realize ko, 10 years later, sabi ko, alam ko na yung tamang sagot. So next time, next time pag naalala ko siya, tanong ng iho, tamad ka ba? Sagot ko lang, ma'am, hindi po. Tanga lang po ako. Anyway. Sige, last two. Hindi naman ako ganito kataba talaga dati. Actually, mahilig ako mag-gym. Grabe, TV. Sorry! Masyadong totoo yun, hindi, pero mahilig talaga ako mag-gym dati. Napatigil lang ako nung sabi ng nanay ko sa akin, anak, dahan-dahan naman sa gym, naa-addict ka na ata. Sabi ko, grabe naman, mami, huwag naman ganun. Anong addict sa gym? Ginawa ko ba yung ganito, Joey? Joey, may protein ka ba dyan? May protein ka ba dyan? Mike, pero naman ang 5 pounds, kailangan ko na mag-curl. Diba? Sino may pre-workout? Wala, hindi naman ako ganun kakadiri. Anong addict sa gym? Mahilig lang ako magbuhat. Pero grabe na sugar ako. Sabi ko nga, di ba, tinitest ko kung mahal ako ng parents ko. Na-imagine ko, what if yung parents ko ang bosses ng Waze? Di ba? Sabi, yung sa tatay ko kasi ganito lang yun eh. Alright, Grandma. In 100 meters, turn right, punta tayong tiny bar. 50 meters, turn right, punta tayong tiny bar. 20 meters lang, punta tayong tiny bar. 5 meters na lang turn right, tiny bar. Tangina, ba't ka lumagpas? UP ka lang, mas marunong ka na sa Waze? Technology ako, gago, AI ako. Pero normal lang yun eh. Tatay at saka anak na lalaki, contentious yun. Mahirap pag sa nanay. Rama, pupunta tayong tiny bar, seatbelt ka muna. Okay, ready? Check your side mirrors, laging safe. In 50 meters, turn right. 20 meters, turn right. 5 meters na lang, Rama. Yung blinker mo, on mo na. Ba't nilagpasan mo yung bar? Kailangan mo pa ba ako? Baka kaya, baka independent ka na. Sige na, delete mo na yung app. Di mo na pala ako kailangan eh. Anyway guys, that's been my thank you very much. Back to our host, Mr. Timmy Salomon. Ram rock, everyone! Woo! Yeah. Yung gym joke, paborito ko yan. Okay, hindi pa tayo tapos tonight. Woo!